Oh, nakikita ko sa mata mo, punong-puno ka ng alalahanin at problema. At nararamdaman ko yung puso mo, punong-puno ng pangamba, pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Sa gabing ito o sa hapong ito, Oktubre 3, taong 2025, hayaan mo na may ipaalala sa iyo ang Diyos. Panghawakan mo itong pangako na ito at ang pangako na ito kailanman ay hindi magbabago. Sabi niya sa Lucas 1:37, sapagkat walang hindi makapangyayari sa Diyos. Sapagkat walang hindi makakapangyari sa Diyos. In English, everything is possible with God. What is impossible for men is possible for God. Kaya kung ano man yung alalahanin mo sa araw na to, anumang pangamba mo, anumang iniisip mo, kapatid, magtiwala ka. Kayang-kayang isolve ng Panginoon yan. Trivia lamang kapatid. Ang pinakamataas daw na bundok ay matatagpuan natin sa boundary ng China at ng Nepal. Ang pangalan po na ito ay Mount Everest. At ito po ay nagtataglay ng 29,032 feet. Matatagpuan naman daw natin ang pinakamataas na building. Diyan daw po sa Dubai na kung tawagin natin ay Burj Khalifa na nagtataglay ng 2,717. Matatagpuan naman daw natin ang pinakamataas na building sa Pilipinas. Diyan po sa BGC, sa Taguig, shout out, Taguig Police Station. Ito po yung nagtataglay ng 820 feet. Matatagpuan naman daw natin yung pinakamataas na puno. Diyan naman daw po sa California, sa USA. Ito po yung nagtataglay ng 286 feet. At makita natin dito na ang pinakamataas na tao na naitala sa kasaysayan ng Biblia, ito po yung nagtataglay ng 9.9 feet na kung tawagin siya ay Goliath. Na kung ikukumpara natin, synonyms niya ay isang giant o isang napakalaking tao. At makikita daw natin dito na ang pinakamataas daw po na kayang liparin ng isang commercial plane ay 35,000 feet. Pero ito po kagandahan. Matatagpuan natin ang pinakamalalim na dagat sa buong mundo na kung tawagin natin ay Marianas Trench. Diyan po sa West Pacific ng Philippines. Ito po yung nagtataglay ng 36,037 feet. O ano ngayon ang gustong ipaalala sa atin? Sabi daw po sa pag-aaral, kung yung Mount Everest ay ilulubog natin doon sa pinakamalalim na dagat, ipatong natin yung pinakamataas na building na matatagpuan natin dyan sa Dubai, ipatong natin yung pinakamataas na building ng Pilipinas na kung tawagin ay Grand Hyatt Hotel dyan sa BGC, ipatong natin yung pinakamataas na puno na matatagpuan natin dyan sa California at ipatong natin yung pinakamataas na tao na naitala sa kasaysayan ng Biblia at ipatong natin yung isang napakalaking jumbo airplane. Lahat yan kapatid ay kayang lumubog doon sa pinakamalalim na dagat na kung tawagin natin ay Marianas Trench. Kapatid ko sa pananampalataya, ito ang gustong ipaalala sa iyo ng Diyos na anuman ang pinagdadaanan mo, gaano man kalaki yung bundok na gusto mong akyatin, marami ka mang gustong pangarap sa buhay, marami kang gustong mabago, o anumang bundok na pinagdadaanan mo, bundok ng problema, bundok ng alalahanin, bundok ng pangamba, bundok ng kasakitan, o anuman mga building na yan kapatid na gusto mong akyatin, mga pinangarap mo sa buhay, o ano ba naman itong mga tao na nais gumambala sa iyo, na nais kang takutin, na lagi kang nangangamba, mga problema sa buhay mo, kapatid ko sa pananampalataya, lahat yan ay kayang ilubog sa karagatan ng awa ng Diyos. Mga kapatid ko sa pananampalataya, yung isang tao na ang pangalan ay Longinos, nung nakabayubay sa krus si Jesus, kanyang tinusok ang tagiliran. Ngunit nung lumabas ang dugo at tubig, imbis na pangungutya ang sabi ni Jesus, imbis na sumpa doon kay Longinos, ibinuhos niya yung kanyang dugo at tubig doon kay Longinos at ito'y nakakita. Ito'y binago ng ating Panginoon. Pinapaalalahanan tayo kapatid na sa likod ng ating mga pagkukulang, sa likod ng ating mga pagkakasala, gaano man ito kalaki, gaano man ito kataas, lahat yan kapatid, kayang-kaya sa pag-ibig, sa awa at grasya ng Panginoon. Panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Ang Diyos natin ay tapat
sa kanyang mga pangako. Siya hindi sumisira. Sabi niya, sapagkat walang imposible sa ating Panginoon. Kapatid ko, ikaw ba ngayon ay nasa banig ng karamdaman? O ang iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong biyanan, o ang mga taong mahal mo sa buhay? Kapatid, lahat yan ay kayang-kayang pagamuti, kayang-kayang gamutin ng ating Panginoon. Kung ikaw man ay may babayaran na utang, kapatid ko sa pananampalataya, walang imposible sa kapangyarihan ng Diyos. O kung sa oras na to may mga nagawa tayong mga pagkakamali at pagkukulang, lahat yan, kapatid, ay kayang-kaya natin maitama sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Hindi coincident ang pagkakapanood mo ng video na ito. May mensahe sa iyong Diyos. Pinaalalahanan niya, may pag-asa pa. At ang pag-asa na yan ay magmumula sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Let's pray. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Dakilang Ama, pangako mo na kung kami mananali, walang hindi makapangyayari sa iyo. Kaya sa oras na to, gagamitin namin ang makapangyarihan mong pangalan. Tulad ng pangako mo, humiling kami sa iyong pangalan at ipagkakaloob ito ng Amang nasa langit. Sa makapangyarihang pangalan mong Jesus, kung sino man yung nasa banig ng karamdaman, hipuin mo ito, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. Gamutin ito, anumang problema sa kanyang katawan, sa buto, sa ugat, sa kanyang puso, sa kanyang lalamunan, sa kanyang mata, sa kanyang ulo, tuhod, binti, hipuin mo siya, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. At sa oras na ito, pagpalain mo po ang kanyang tahanan, pagpalain mo po ang kanyang bulsa, upang nang sa ganoon, sa bawat pagpapalang kanyang makakamtan, magiging pagpapala po siya ng kanyang kapwa. Dakilang Ama, Diyos na buhay, sinusuko na po namin ang lahat sa iyo. Ipinagkakatiwala namin, ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw yung Diyos na hindi nagbabago. Ikaw yung Diyos na tapat. Kaya sa oras ng pagkakataong ito, isinusuko na po namin sa iyo. Isinusurrender na namin sa iyo. Ikaw na po ang bahala. Ikaw nang bahala sa aming asawa, sa aming anak, sa aming hanap buhay, sa aming mga pangarap, sa aming mga hinanaing, sa aming mga dinadala, sa aming puso. Sinusuko namin ang lahat ng ito na may pagpupurit pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon, na bubuhay noon magpakailanman, magpasawalang-gan. Siya nawa. Ang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Amen and amen. Muli-muli pa rin po. Ingat po kayo. Happy weekend. Pagpalain po kayo lagi ng Diyos na buhay. At ito po ang lingkod, Police Executive Master Sergeant Brother Aldo Mones. Laging nagpapaalala at nagsabi, hawakan natin lagi ang salita, kaya just always hold the line. God bless.